Good morning everyone. Ako nga pala si Sir Amir. Joshua Elabes, you can call me Sir Amir. um, Ngayong umaga, okay lang ba kayo? So ngayong umaga, i-discuss ko sa inyo yung about valuing responsibilities. So ano nga ba yung valuing responsibilities? Bawat isa sa atin ay may, di ba nga, bawat isa sa atin ay may sarili-sarili, may kanya-kanyang responsibilidad, hindi lang sa ating sarili, but to the world around us. Hindi lang sa school, hindi lang sa family, sa ating mga tahanan. Ngunit sa mundo, hindi lang tayo basta nag-i-exist or matutulog, kakain. Meron tayong kanya-kanyang responsibilidad, hindi lang sa ating sarili but sa mundo ating ginagalawan. Di ba? So, yun. What is valuing responsibilities? So, responsibility means doing what we should do. It is about being careful and thoughtful in our actions. We are responsible for taking care of things and people, like our families, friends, and the world around us. Being responsible means making good choices and helping others. It's about being a good person and doing our part. Then, yun nga, di ba? So, sabi nga dito, di ba? Doing what we should do at kung paano maging responsable or maging responsible for taking care of things and syempre people. At dito maaring for example, maaring sa nature, 'di ba? Responsible tayo sa nature. Lahat naman for nature, kung paano natin i-take care yung Mother Earth as simple duty natin para maprotektahan yung environment, kung paano natin ma-save yung planet, for example sa ating mga tahanan, 'di ba? Hindi ba't may mga oras na hindi naman tayo, but yung iba hindi naman, mostly may mga oras na nagsusunog tayo ng ating mga basura instead of i-recycle yung iba or i-segregate yung mga basura. Ginagawa natin kung ang ginagawa natin is sabay-sabay nating sinusunog kasi iniisip natin na konti lang naman, di ba? Sinasabi na konti lang naman yung konti nga lang naman yung basurang sinusunog nila, sinasabi nila. Yung iba nga dyan, ang lakas magsunog or maraming sinusunog, di ba? So yun nga, di ba? Sinasabi, it's about being a good person and being, di ba dito? Sabi dito, being person and doing our part. Being a good person and doing our part. So meaning, not because hindi natin kayang pigilan, yung iba or hindi natin kayang i-prevent. Maaring ganun, hindi natin basta-basta na lang i-prevent kung wala tayong authority or in a position. Maaari tayong mag-suggest pero minsan hindi natin kayang i-prevent. But at least, 'di ba? Hindi na tayo kasama doon, hindi tayo nakapag-contribute sa ganong gawain, 'di ba? Hindi tayo kasama. Kaya nga 'di ba sinasabing 'di ba? Kahit isa ka lang, a simple act of kindness can have a greatest impact. So kahit maliit na yung contribution, pag nagsama-sama is maaring maging positive or negative. Yung sinabi kong ganun, na a simple act of kindness can have a greatest impact. I mean, sa negative is, sabi nga, di ba, maliit
kahit maliit na bagay pa nag-ipon-ipon ay maaaring maging suliranin. But in positive way naman, parang ganun din. A simple act of kindness nga 'di ba can impact the most. So sabi nga 'di ba kung naaalala niyo sinabi nga 'di ba, ginawa tayo ng Diyos or ginawa tayo in the image of God. Uh, God's creation, 'di ba? Pag sinabing God's creation, hindi lang naman yung mga bagay-bagay na nasa paligid natin. Ngunit pati yung mga creatures, 'di ba? Mga creatures na kailangan din 'yun. Gaya na lamang ng mga animals. Yun nga 'di ba, yung mga hayop kinakailangan ng tulong. Yun ang pagtulong natin sa kanila ay hindi lang dahil like hindi lang sinasabing animal lover ka, like yung mga stray animals, 'di ba? Hindi lang tayo kumbaga hindi lang tayo passionate sa kanila, compassionate, hindi lang tayo compassionate sa kanila dahil or yung may deep sympathy tayo, hindi lang dahil animal lover tayo. Sinasabi ng animal lover ako kaya tutulungan ko, hindi ganoon para sa akin. It's about being human. So yun nga 'di ba, as servant of God, kailangan natin gawin yun. Hindi lang dahil kailangan. Hindi ba ginawa tayo ng Panginoon in God's creation? In God's creation, 'di ba? I mean, in the image of God, God's image, or in the likeness of God. So meaning tayo yung may mataas na kaisipan na makaintindi, hindi ba? Kaya as humans dapat ganun. Kumbaga ang changes is magsisimula sa atin kahit hindi man mag-start na mapalaganap natin sa society, but as human person or responsible person ay mag-start sa atin. Of course din sa of course for our fellow human beings, 'di ba? Which is yung pagtulong natin sa kapwa-tao. Yun nga, yung pagtulong natin sa mga nangangailangan, sa mga elders, mga nakakatanda sa atin. For example, 'di ba, may isang matanda sa pag nagta-travel tayo, 'di ba? May isang matanda na like may dala-dalang gamit or something na kung isipin natin hindi naman kumbaga hindi tayo obligado na talagang gawin na tutulungan sa baggage yung sa matanda yung dala niyang gamit. But kumbaga but being a human, or sa humanity na nga lang, or ating conscience, gagawin natin yun. Hindi lang dahil sa tayo ay Filipino, sa ating kumbaga naka-align sa ating Filipino values na maging generous or like that, na matulungin. But as human being na lang, yung generosity at compassion natin, yun. Kumbaga yung willingness talaga natin as human is kumbaga sa isang naka-program sa atin yun na tulungan natin siya. Hindi lang dahil kailangan. So, ayun, meron ba kayong mga katanungan or any clarification? Meron ako ditong activity. Ito tinatawag na essay exchange. So, ang mangyayari ay you'll submit your essay, then we'll mix them up. Then you'll get a random essay to explain, and we'll see if it's similar to yours. So, yun. Mag-submit kayo ng essay dito sa ginawa kong nag-generate ako ng isang link na kung saan doon nyo isa-send yung essay nyo, at magka-shuffle after nyo i-send yung essays, magka-shuffle siya, at maaring everyone's essay ay mapunta sa'yo or makuha mo.
Then i-explain mo yun at sasabihin mo kung meron ba siyang any similarities sa essay mo. Align dito sa ating topic sa valuing responsibilities. So, sa mga walang internet, pwede kayo mag-scan dito sa code ko. Kung gusto nyo kumonect. Then, yan. I'll give you a few minutes. Then, we'll start to shuffle it. So, ayun. Napaka-artistic at napaka-creative naman ng mga ginawa nyo. So, ayun. At least, natutunan nyo kung paano i-appreciate din yung bawat isa at yung gawa ng bawat isa at nalaman yung similarities na ng bawat isa, ng bawat gawa nyo, yung similarities na what are you trying to point out, na kung ano importante ng ng pag-value sa responsibilities natin. Kahit yung iba ay iba-iba ang kanilang kanilang mga ginawa, at least, di ba, may mga similarities kahit yun, nalaman natin yung importance na hindi lang isa kundi lahat, na hindi lang isa kundi yung ini-aim ng bawat isa is for common good, at lahat ay gusto ng successful na world. Yun, parang ano lang din naman, like mga ginawa nyo is parang vote natin is gaya nyo as a future voters. So hindi natin pwedeng sabihin na hindi na ako boboto kasi isang boto lang naman, wala namang mawawala sa amin. Kung hindi ako magboto, wala namang mangyari. So yun, kaya ako sinabing ito, na dapat lahat or maraming ma-educate na dapat i-value natin yung responsibility natin na as future voters din naman. Huwag nating hayaang ma-brainwash tayo ng kung ano man, or magamit or makontrol tayo ng yun. So thank you sa inyong mga efforts, pagiging creative ng bawat isa. And meron tayong next activity na gamitin nyo siya ng ganun pa rin, gamitin nyo ng pagiging artistic, no? So for our last activity, sa nakikita natin mga artworks na about some ating topic kanina, ito yung mga example ng mga arts na mga ginawa ng mga recent students. So our last activity is create an art or an artwork reflecting our topic. So huwag yung mag-alala kung hindi ganun kaganda yung sketch or yung paint drawings. Everything is an art. Even if it's not pretty, it still shows something. It has its own feelings. So huwag kayong mag-alala kung hindi ganun kaganda yung art nyo. Basta ma-express nyo yung gusto nyo i-express through art or through drawings na nagre-reflect sa ating topic ngayon. So ayun, napakaganda naman ng mga inyong art. I really appreciate it. And mayroong nocturnal, lahat naman maganda, at na-appreciate naman kahit sino namang may alam sa art, or those who love art ay ma-appreciate yung artworks kahit anong style pa man yan, dark arts or something colorful, still arts. So bago magtapos itong ating lesson, all I want to say is be kind for no reason. Hindi lang sa inyo, hindi lang sa kakilala nyo or sa friends, families, but sa lahat. Do what you think good for everyone.
and be kind for no reason. And that's all. Thank you thank you for your attention sa bawat isa. Thank you sa pakikinig. Uh, Thank you sa mga arts, sa efforts. And yun lang. And thank you.